Okay, how to open cell. Okay, pag-usapan po natin ngayon, how to open cell. Okay? Aha, aha. Okay. How to open cell. Paano po ba? Tingnan po natin yung mga ilang guidelines at mga principle, mga kapatid, kung paano po natin bubuksan ang ating mga cell. Okay? So, makita po natin, pag-aralan natin, ano ang pagkakaiba na the difference between the Bible study at saka ng cell group. So, una po, sa atmosphere, ang Bible study ay school. Pero, sa cell group, family. Mga kapatid, sa amin po, sa church namin, meron kaming parang banner matawag namin doon, my cell is my family. Therefore, ang atmosphere doon, kaya nga minsan, sa amin na lang naman yun. No? Nakasanayan na namin yung leader, parang nay, tay. Kaya tawag sa akin, tatay. Okay, so pero hindi naman nung nire-require, naging ano lang, naging nakasanayan sa isang group of network, doon sa network po namin. At alam niyo po ba, yung mga sa amin ho, yung bawat mga cell member, pag dumarating po sa church yun, nakikita kami, mga nagmamano po silang lahat. Kaya po ang nangyayari, kahit yung mga first time nakasama, mga kaibigan, classmate, grabe, alam niyo po yung yung nag-birthday, din nagdatingan po lahat. Lahat po yun nagmamano. Sabi ko, pwede sanang gumawa na lang ako ng plastic na kamay, itali ko doon sa hagdanan. Gagano na kasi ang dami, nakakangawit eh. Bakit po mga kapatid? Because the atmosphere is family. Okay? My cell is my family. And then, ang leader sa Bible study, siya ay teacher. Pero sa cell group, siya ay magulang, parent. Bakit po? Batay ko sa mga pinag-aralan natin, yung cell leader, siya ang naggagabay sa paglago, sa pag-mature. A place to grow, a place to belong. Okay? So, hindi lamang po siya teacher. Now, sa member, sa Bible study, siya ay estudyante. Pero sa cell group, siya ay bata. Ginagabayan. Diba? Anak. Number 4, ano yung mga activity ng Bible study? Teaching. Pero pagdating sa cell group, touching. Ibig sabihin, you touch lives. Okay, sharing, you inspire people. Okay? So, ganun po ang nangyayari mga kapatid sa cell. And then, ang orientation po sa Bible study, ubusan ng manual. Ubusan ng manual. Diba? Excited pag nakakuha agad ng manual. Naku, patatakbuhin ko agad to. G12 na kami. Diba? So, pero, sa cell mga kapatid, ibig sabihin, process-oriented. Parang kanina, no, habang nagsasalita si DS, sabi ko, sa totoo lang, talagang matrabaho talaga ito. Pero ang challenge nga mga kapatid kung hindi po matrabaho ang vision, marahil ay hindi po tayo nakakilala kay Lord. Amen? Matrabaho po talaga. At kaya po tayo naligtas sapagkat, grabe, pinagdaanan lahat ng Panginoong Hesus, maligtas lang tayo. Okay? Para mapasa atin yung kaligtasan. And the next, target. Sa Bible study, ang target, mind. Pero sa cell group, heart. Sa Bible study, ang process, mind building. Sa cell is character building. Kasi it's more on mentoring, fathering. Di ba naalala niyo dun sa Heart of the Vision? It's not about the program. It's about mentoring, fathering, and forming. Okay? So, yun po yung goal. Definition of cell group. Okay? Small groups made up of people who meet together at least once a week. Okay? Focusing on the Word of God
and with the purpose of development and growth. Okay? So yun po ang purpose ng cell group. To evangelize people and to multiply people. Okay? Cell-like groups. So, sabi daw, like, loving relationships, involvement in ministry, fellowship in the Word, and evangelism. Components of cell groups. Merong learning, loving, serving, and reaching. So, mapapansin niyo mga kapatid, parang may kinalaman niyo doon sa upper, upward, inward, outward, at forward. Okay? So, this time nakikita natin yung mga galaw, no? And then, 10 reasons why every Christian should be part of a cell. Number 1, sabay-sabay po natin basahin. 1 to ready, begin. Okay. Upang matupad yung vision ng ating Panginoon para sa church. Okay? Through the Great Commission. Number 2, to reach out the lost. So ito po yung dahil pag naging part po tayo ng cell, imo-mobilize po tayo mga kapatid. Padadaanin tayo sa training para pagdating ng panahon, no? Tayo na po yung mag-i-invite. And then, to nurture new believer. To become disciple. So nakikita natin mga kapatid, no, na through the cell group, dito po na-perform ang isang mananampalataya na maging disipulo ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi my cell is my family. Therefore, yung kanyang submission, yung kanyang obedience, na dinidevelop po doon. By the way, mga kapatid, doon sa process ng post-encounter, meron pong reading during the 10 weeks po na pagdaan niya sa process. Meron pong ginagamit ang cell leader na basahin niya. Or tinutulungan siya na malaman itong book na ito, yung Undercover. Ilan po sa inyo nabasa ng Undercover? Okay? So, yun, bahagi po yun kasi pag-uusapan po doon mga kapatid yung obedience, yung submission. So, mga kapatid, bago po pumasok sa discipleship, mapapansin po natin hubog ang submission sa kanyang cell leader. Alam niyo po, one time, mayroon akong kaibigan, pinuntahan ko po sa Olonga po. Yung kanyang primary 12, alam niyo po, ang may hawak ng mga, yung basurahang bag na plastic na itim, talagang nagsasearch siya. No? So, ano yung makikita natin? Talagang naglilingkod sila. Okay, kasi po, doon niya through the process, pino-form po sila. Hindi lang sila tinataniman ng information. Pino-form po talaga. So sa cell group mga kapatid, doon natin makikita, ito yung tool o kasangkapan natin para yung pangarap ni Lord, the disciple, ay mangyari. Cell group. Okay? So naaalagaan sila, namomonitor sila, may kasunduan yun eh. Gusto ng leader at gusto din ng member. Nagkaroon ng mutual understanding. Okay? So in Mark chapter 3, Jesus chose whom He wanted. And He came and they came to Him. Okay? Then number 5, to obey the call to make disciples. Bakit kailangan maging part of the cell? Upang sundin natin yung panawagan. Number 6, to be the church, to fulfill one another's command. Loving one another. Okay? To fulfill your ministry, to target your efforts, and to become fruitful. So mga kapatid, yung cell po pala ay isang lugar na kung saan doon natin manonurture sa konteksto ng alagaan. Okay? Doon natin manonurture yung mga mananampalataya para maging mga disciple po sila. Sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol, sa pakikipag-isa, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Acts chapter 2, verse 42.
Okay. What is a cell group? Ayan, a small group of 4 to 15. Okay? 4 to 15 people meeting once a week. So, importante mga kapatid, yung once a week. So, right after this, downloading po natin mga kapatid, ang unang-una pong application na gagawin po natin upang makita natin ang matatag na pepsol. Yung nakita po natin yung isang mahaba kanina mga kapatid, simulan po natin sa transformation. Spiritual transformation. Personal transformation. Okay? Sa spiritual mga kapatid, yung devotion po natin. Sa personal, baka mamaya may mga kaaway pa tayo, magpatawad na. Amen? Okay? Personal, baka may mga maling relasyon po tayo mga kapatid, isurrender natin sa ating Panginoon. That's part of personal transformation. Ang hirap po mga kapatid, no? Nasa kalagitnaan na tayo, tapos bigla tayong bumagsak dahil hindi na-transform personally. Alam niyo po, isang bagay na nakikita ko po at napapansin ko no, sa kabutihan ng Panginoon, bawat mga nag-G12 mga kapatid, mahal na mahal ng Diyos nililinis. I mean, hindi yung G12, yung season, hindi yon. Yung lahat ng naunawaan at handang isuko ang buhay na magdisipulo talaga, bagmat nakikita nilang talagang grabe, ano to, parang antinding pain ang pagdadaanan mo bago ka pumasok. Kasi manganganak ka, magbubuntis ka eh. Di ba? So ngayon, nakita ko mga kapatid, sa pang-araw-araw na pagdi-devotion, hindi papayag ang Diyos na hindi tayo malinis. Kaya through the process ng personal and spiritual natin, nililinis tayo through the Word of God. At magugulat tayo, ang mga circumstances, mga kapatid, ay umaayon sa salita ng Diyos sa paglilinis at pagbabago sa atin. May mga time na padadaanin tayo sa isang situation na para bang pinipit-pit tayo o pinipiga o sinasakal tayo. Bakit? Gusto tayong patayin. Unless the grain of wheat falls into the ground and die, it will remain alone. But if it dies, it will bear much fruit. Unless we die. Okay? Andyan pa po kayo mga kapatid. Diba? Ilan sa atin dito willing tayong mamatay? Diba? Mga kapatid, alam niyo, one time nung dinil po ako ng ating Panginoong Jesus, dahil talagang lumalalim na po ako, may mga time na nagde-devotion ako ay enjoy. Pero alam ng Panginoon na may mga bagay na hindi ko pa kayang isuko until dinala ko ng Panginoon sa libingan. Meron po akong personal na karanasan, grabe, pinatay po talaga ako ni Lord. Bago po nangyari yung bagay na yon, kung bakit nandoon ako sa devotion ko, na ang sabi ng Panginoon sa akin, literally, no, sinabi sa akin talaga na, papatayin kita. Natakot ako, sabi ko, Lord, ano ba, isip ko lang to na naman kung ano. Pero, andun yung verse, talagang ini-impress ng Lord. Pero yung pag-asa, sabi doon sa verse na yon, unless the grain of wheat falls into the ground and die, it will remain alone. Alam niyo, dahil sa devotion, na-ready ko po yung sarili ko, Lord, alam ko naman kung kailangan kong mamatay, kaya lang hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Unless na ikaw po ang pumatay sa akin, doon lamang ako tunay na mabubuhay. Then, iniready ko po mga kapatid yung sarili ko. Hanggang sa isang click, grabe po, nawala ang lahat. Sira po ang lahat. Pero hindi po ako pumalag mga kapatid. Why? Because I know that it is the process of the Lord. It is the process of dying. It is the process of para kang binawasak yung the outer man. Alam niyo po mga kapatid, gaano man po katigas ang niyog at bunot. Pag panahon na para ipanganak ang bagong puno, lalabas at lalabas yan. Why? It is breaking of the old nature. Ngayon, one time, nakakita po ako ng nyog. Yung nyog, merong sumisibol na parang natawag doon yung usbong. Ang ginawa ko ngayon, sabi ko, kumuha ko ng isang nyog din. Pilit kong inuka, pinagpipitik ko ngayon para mabutas. Hindi ko kaya. Pero yung usbong, kinurot ko, natapyas. How come na itong napakalambot na ito, nakabreak doon sa napakatigas na shell, nut shell?
Nut shell ba tawag doon? Coconut shell. Why? Because it is the nature of the Lord to break a person, to break the hard things. Amen? To break yung mga hindi dapat nasa atin. At pagkatapos, no, sabi doon, if it dies, it will fall into the ground. Alam niyo mga kapatid, ang pinakaayaw na ayaw natin yung bang naranasan na po ba natin nilibing? Ano ba naman ang tanong yan? Di ba? Ano sa ilalim ng lupa? Kakatakot doon, di ba? Ang dilim-dilim, hindi mo alam. Nakaganong ka lang doon siguro. Inuuod na, baby, kung pasok dito, ganun ka na lang, ganun. Wala kang magawa. Paano? Nilibing ka. Pero sometimes, kailangan mong kahihiyan, kailangan mong ibulgar. Why? Because you need to die. And I believe, mga kapatid, sabi ng Bible, if it die, it will bear much fruit. So mga kapatid, no, makikita po natin na sa proseso po na pagdadaanan natin, it is very important na magkaroon ng personal transformation. Ugali, mayabang ka ba? Ma-pride ka ba? Matigas ang ulo mo? Pasaway ka? Hello? Di po ba mga kapatid? Personal transformation. It's time for us to identify who we are. And then who we are, iharap natin kay Lord. Personal transformation. And then spiritual transformation, yung devotional life po natin. I-build po natin mga kapatid. Baka po mamaya, sobrang na-inlove po tayo dito sa pinakita kanginang proseso. Pero pambihira, wala ka pa rin matinding passion to do your devotion. Mamayang gabi, hindi ka pa rin excited. Ay, bukas ng umaga, hindi ka pa rin sabik gumawa ng devotion. Psalms chapter 1 and verse 2. Pero yung process, gusto na agad natin i-apply. Nagigit niyo ibig sabihin, mga kapatid? Mga kapatid, first, personal transformation is spiritual transformation. Relationship transformation. May mga relasyon na dapat tayong iayos sa ating buhay. Alam niyo po, merong isang nakatutuwa, no, sa kapurihan ng Lord. Meron pong isang DS. Ito pong isang DS nung nalaman itong personal transformation, mga kapatid, nagulat po ako sa ginawa niya. Nagpunta siya sa harapan, humingi ng tawad on the spot. At hindi lang yon. After that, pinuntahan po yung mga pastor. Wow! Relationship transformation. Ang hirap po, mga kapatid, magmo-model tayo ng discipleship, ng change lives, no, ng loving people, pero tayo merong kaiwasan. Merong nakatangi sa puso natin. Mahirap po, mga kapatid. Yes, maganda po ang proseso na ito dahil vision ito ng ating Panginoon. Kaya lang wag lamang po nating mahalin ang church growth. Passion for church growth versus passion for the Lord. Okay? So pagkatapos po nun, mga kapatid, so pag naano na po natin yung transformation, yung mga spiritual, then start cell group. Magsimula po tayo sa church po natin. Huwag po muna yung mga encounter, huwag muna yung mga pre-encounter. Ito yung mga sunod-sunod. Tansyahin po natin kung ilang buwan ba ito. And then sa tulong po ng mga DSS po natin, and through the effort ng DS dyan, mga kapatid, magkakaroon ng mga, ang tawag doon yung sunod-sunod, di ba? Yung mga saksi, tawag doon? Na mga follow-up para ma-monitor po kayo dito. At isa po sa unang itatanong ni DS dyan sa mga DS po natin, kamusta ang devotion mo, DS? At kapag tayo naman nakita ng ating mga DS, ang unang tanong sa ating mga pastor, ng ating mga DS, kamusta ang devotion mo, pastor? Pwedeng pa-check? Totoo po yung mga kapatid, yung relationship. At least, pinakamaganda na tayo po ang unang dumaan. Yung hindi dahil check-in ka, kundi yung magtutulungan tayo na lahat tayo mapalapit talaga sa Word of God. Okay? That is the Spirit. Okay?
So makikita po natin yung mga pagkakasunod-sunod ngayon, mga kapatid. And then, saka tayo papasok ngayon doon sa kung ano mang encounter. Then, si DS yan, ipapakita ng Panginoon. Why? This is not about curriculum. This is about a spiritual journey po. And I believe, dito po sa mga district po natin, excited po kaming mabalitaan na maraming naipoproduce na disciple, hindi lang member. Amen? Okay? So, 8 habits, mga kapatid, para makapag-sell. Number 1, of course, sabay-sabay sigaw. Dream. We need to dream. Anong dream? Dream the dreams of God. Ano ang pangarap ng Panginoon? To see disciple in your life and in my life. Yung makita tayo ng Panginoon. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ano kaya ang itsura niya kapag na-disciple na? Diba? Ano kaya ang itsura niya kapag na-disciple na tapos walang pira? Pero ngayon, hindi pa, halimbawa, hindi pa na-disciple. Ano kaya ang itsura ng katabi nyo kapag walang pira? May pagkakaiba ba ang itsura ng isang member lang pero hindi pa na-disciple sa na-disciple na walang pera? Hello? May pagkakaiba, mga kapatid. And that is the dream of God na mangyari sa buhay natin. And then, mga kapatid, to open a cell, mag-start po tayo, makita natin yung finished product na nakikita ni Lord, which is disciple. Yung bang matutuwa tayo, masasabi natin yung sinabi ni John, ang sabi niya, there is no greater joy than to see that my son is walking in faith. There's no greater joy. Dream. Dream to lead a healthy, growing, and multiplying group. Now, paano po tayo magmumultiply yung group? Ano yung sikreto natin? Values. Ano yung number 1 values? That my cell is a place to encounter Jesus. Number 2, a place to belong. Number 3, a place to grow. And then a place to give. And then a place to reach out and multiply. Mga kapatid, pangarapin natin. Huwag tayong mangangarap na isang cell group na tamad, isang cell group na tuyot, isang cell group na sait, isang cell group na walang kabuhay-buhay. Let's dream to start a cell. Mga kapatid, let's dream. Okay? And then second, mga kapatid, pray. Pray. Pray for group members daily. Jesus went up to the mountainside and prayed. Okay? So manalangin tayo, maging excited tayo, kaya lang hilingin natin kay God. Lord, gusto ko pong i-apply yung cell group. I want to be yung sundin, yung pangarap mo na mag-disciple ako. In the first place, yun yung ministry ko. Okay? In the first place, that's my ministry. Lord, ibigay mo po yung mga taong nais mo para sa akin. Ang prayer ng Panginoon in John chapter 15, kanino galing yung mga discipulo? Galing kay God. Na binigay mo sa akin, galing sa mundong ito. Okay? And then, number 3, invite. Siyempre, invite. Nakakita na po ka ng Christian, tao, naglalakad mo sa Christian, naglalakad. Na born again agad. Di ba wala naman gano'n? Sabi mo sa partner mo, partner, mag-invite. Okay, wala naman gano'n eh. Biglang magbubuhan ng isang gano'n, lalakad yan. Kahit nasa tapat pa ng church natin, di ba? Hindi mo kaya. Okay? Invite. The next, contact. Ayan. Contact group members daily. Okay? Relationship na naman. Okay? And then next, prepare. Now, mga kapatid, siyempre, sa preparation natin, sa pag-o-open ng cell group, may mga bahagi na spiritual preparation. Ano yun? Magpapalinis muna tayo kay Lord. Okay? Lord, gamitin mo, pakabanalin mo po ako para pagharap ko sa kanila, yung presensya mo ang kikilos sa aming kalagitnaan. Physical preparation, siyempre, diba? Punta ka ang asmit mo. Diba?
baka mamaya mali, ma-explain agad yun. Diba? So, kailangan physical. Ano pa? Mental preparation. Siyempre, yung topic, medyo nagpe-prepare din tayo. Yung visit natin, pwede nga yung mga tanong, pinag-aaralan na natin. Hindi ay, naku, lumipad yung kodigo ko. Teka, sandali. Diba? Kailangan, nagpe-prepare tayo. Emotionally. Baka mamaya, may mga makukulit na bata doon, nakasako ka. Kulit mo, nagsisell group kami eh. Diba? So yun yung mga sa pag-start ng cell, importante yung preparation. Hindi tayo basta magse-cell group agad. Okay? So prepare ourselves, and of course, siyempre prepare the group, and then mentor and apprentice leader. So kasabay na po mga kapatid, yung mga inaalagaan po natin. Okay? So may namamataan po tayo na mga tutulungan. And then next, fellowship. Fellowship. And then number 8, grow. Mga kapatid, mayroon po sanang tayong panonoorin ng video. Kaya lang po, hindi po nagwo-work yung ating sounds po. Kaya ang gagawin po namin, lahat po sa atin ay bibigyan natin ng video. Okay? Ipamimigay natin itong laptop na to. Kanino ba to? Joke lang. No? Buti na lang pala yung may-ari. Ay, andito pala. Okay. So, ayun po mga kapatid kasi po, ito po ay napakagandang video. Huwag po na hindi nyo magpanonood. Sapagkat actual po kung paano nag-start ng cell ang isang UMC Church mga kapatid sa Seed of Faith United Methodist Church sa Santa Maria, Bulacan sa pangunguna ni Dr. Eddie Rivera. Okay? Ayan. Sige po. Okay. Be committed to personal growth. Mga kapatid, alam niyo po, ito pong self-group. Noong one time po, may kausap akong isang pastor na nagsisimula po na pumasok sa G12. Na-excite po siya. And then, ang sabi ko sa kanya, alam mo, pastor, ang magpapagaan ng ministry sa G12, yung kapag sinimulan mo sa pag-cell group. Parang ganito po yan. Ilan sa inyo dito, sa tahanan po ninyo, merong sanggol. Ayun, may mga sanggol. Oo, sanggol, tama. Di ba? Ilan po sa atin dito, pag uwi nyo ng bahay, pagod na pagod kayo, ang una nyong hahanapin yung bata, sanggol. Ano po ang nararamdaman? Masaya. Napapawi ang pagod. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa ministry, sa totoo lang, ang daming trabaho. Pero once na makakita tayo ng mga bagong mukha, mga first timer, mga kapatid, bumabait tayong lahat. Amen? May wala bagay naman, di ba, lahat tayo, pare-pare tayo, tatagal ng Diyos. Oh, kapatid, pakikuha mo nga yan. Tapos may new believer. Ay, kapatid, pakikuha mo nga yan. Kasi may new believer. Diba? Alam niyo mga kapatid, kapag may mga bago ng kaluluwa sa loob ng church po natin, bumabait ang buong church. Tama? Tama. Diba? Pero kita nyo, kapag ang laman ng church, diba, puro matatanda. Nakakita na ba kayo sa bahay ng puro matatanda? Yung, tapos yung talagang, pag may maglilipot ka, yung tumba-tumba. Di ba? Na parang, pero kapag may sanggol, tingnan niyo ang matanda, nagmumukhang bata. Di ba? O, kita niyo, pag may sanggol, siguro si Glenn, ganun din. Di ba? Kahit matanda, sumasariwa. Bakit? Kasi may bagong kaluluwa. Kaya mga kapatid, alam niyo po, ito ang exciting.
Huwag po tayong masyadong ma-excite. I-balance lang natin. Huwag tayong masyadong ma-excite sa baka po nababasa yung pakiano na lang. Okay? Lakas po ng ulan. Ay, lumilipad po yung bundok. Hindi, joke lang. Okay? Alam niyo po mga kapatid, kapag mayroon pong bagong kaluluwa sa church, wow, excited po tayo. Yung process, nakaka-excite yan, pero nakakapagod yan. Pero ang discipleship, grabe, nakaka-excite yan at nakapagpapagaan ng loob. When Jesus, Matthew chapter 9, Jesus went down to the villages, to the town and villages, healing the sick, preaching the good news. Bakit ginagawa ng ating Panginoon yan, mga kapatid? Sapagkat gumagaan ang lahat sa buhay kapag nakakakita siyang nakapag-ministeryo siya. Amen? So mga kapatid, mas maging excited po tayo sa gagawin ng Panginoon. Therefore, mga kapatid, itong cell group, sa pag-minister po natin, sa pag-start natin sa ministry, idalangin po natin that right after this, downloading po natin, ang unang hilingin po natin sa Panginoon, Lord, help me na magkaroon po ng devotion. Okay? Sige po, okay lang po. Kung kailangan pong ipasok po hanggang dito sa tabi ko, pwede. Para mauna ko. Lagi kayong nauuna eh. Naiis. Kung bakit pag ako nakatayo, sa kanya nilalabas lahat yan. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kasaganaan, no? Salamat sa dakilang Diyos sapagkat, alam niyo mga kapatid, ako po, personal testimony ko po, no? Si Pastor naman, pinigilan pa eh, papunta na natin ito eh. Alam niyo po, marami po akong nakausap na mga pastor, lapit ng lapit sa akin, lumong-lumo. Sabi niya, Pastor, ano ba naman ang gagawin ko dito? Nauubusan ako ng gagawin. Alam niyo ang pinaproblema? Pencil. Saan daw siya kukuha ng manual? Ano bang gagawin ko? Paano ko ito ituturo? Sabi ko, Pastor, teka, mag-concentrate ka na muna doon sa iyong cell group, hindi mo sila personally gagaan ang buhay. Okay? Ang sarap mga kapatid kapag yung buhay po natin na ipapahit na natin sa iba. Especially mga kapatid, kapag yung mga cell group, yung mga matitinding devotion, alam niyo po, lagi akong ready na mag-share ng mga matitinding salita ng Diyos because of my devotion. At hindi ko i-share ito, mga kapatid, hindi naman ako madakot. Pero ang unang-una kong pag-share lagi nito, ang aking primary cell group. I'm always excited to share, mga kapatid. Ilan po sa atin dito, may ginagawa ng pagkilos ang Diyos sa puso natin dito sa downloading, taas ang kamay. At pwede ba natin palakpakan ng Diyos na buhay? Hallelujah! Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Okay? Sa oras, yes, ano po? Sige po. Okay, sige po. Sige po, i-try po natin i-pray. Okay, sige po. Pwede po ba tayo mag-pray sandali? Sige po, pray natin.